Yes, mga igalamay, hapon ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ni Armando Finiquito, mga igalamay. Anyways, mga igala. Kamusta? Shout out day ko daan sa BP Waterworks. Oy, BP Waterworks! No? Kabakakon ba ninyo? Ingon ninyo, gaya ninyo leak nila sa bukas deka. Iya mo. No? Masuko pa gini sila ina, tawagon og kuan, no? Asa kung sa nga butang, no? Kabalo sila frustrated na ang tao, ay paana-ana pa, gusto niyo respeto, tapos human, hinay kayo mong serbisyo. Saan naman taon yung BP Waterworks eh? Ambot baga ang ikinagnaong ng BP Waterworks siguro ay, no? Shout out sana ako na dahil BP Waterworks, no? Kada sa Deca Homes, ay nako, mga baga kagnaong kapila, amo ang ginasumbong na sa inyo ha, kay ang leak, dira gawas sa inyo, gawas na sa muang metro, no? Ubos sa inyo susian, kung asa ninyo na ginakuan. Pakita ko ng video sa inyo ha. Ginagawa sa susian nga inyohang kung asa mo nagaputol. Ay nako. Iya ra mo. Kuya kay mo maningil, paspas kay mo ni paspas kay mo putol. Ay nako. Amot baga kay naong ginakapila naman talaga ipatawag City Council, baga manggihapog naong ng BP Waterworks ay. No? Siguro, city government, inyo na siguro ng action na, no eh. Sobra naman kaayo. Maabot ragit siguro na, no. Anyways, mga igala, din ito sa tuwang isgutanan, no. Una na diha, mga igala, no, kaning may kuan po ni sa tubig, kay dagan, kay ginabash ning DCWD, pero kung may og leak, manggod mga igala, abtik, magunin sila mo, abtik, kaya sila mo responde, no. Yung na-leak, pero ginabash sila kay kung daw, wala lami ang kanilang serbisyo daw, di daw kanu makapalit og genset, pero para sa ako, mas inutil gining, sorry for the word mas inutil gining BP Waterworks jud, no? Kapilan na tira na sa akong best friends pika station, kapilan na. Andod karon. Nagihapon ang problema ha. Mga baga, gignaong lagi. Kubalan, siyempre, makubalan, gigab sa kwarta-kwarta lang. But anyways, mga katambay dito sa panawagan sa Davao City Water District, mga igala kung asa, no? Karon daw, kuha na po daw, no? Nagabalik na po ng mga kaning posibleng mga pabantayon niya ito ang publiko, mga igala, batok sa kaning nagapangawat o kaning metrohan, mga igala. So, nagay, itanggal, ilan na kitang gilis na ng bakal gani, kay motoy vulnerable kayo kay pamaligya mo kunan nilang gilis na kanang coating nga plastic pumogi hapon mawaton gihapon nagpakaroon ingnon nga nagpakaroon ingnong sa tawagan ni nagpakaroon ingnong napakaroon ingnong mga yuhay daw kuno ug kanang dito niya mo dito pamaligya di ay. Abi pa manaman na mo kaning mga buti bakal na di man di ay. So sanginlan pa nato ng mga nang inabuhig tarong. Anyways, mga katambayan, alang sa panawagan no sa Davao City Water District, mga igala, ato ang paminawon ang tigpamaba niini, mga igala, nga si Ma'am JC Duhay Lungsod, no, alang sa maong panawagan. Paminaw na to. Based sa ato ang historical data, in a year's time, dili man gyud ta makaingon na daghan gyud ang ang occurrence no sa water meter theft is very high in Davao City. We owe that sa katong ato ang na-establish pud nato na partnership no with the Davao City Police Office para sa hugot no sa kaning ato ang security in terms sa kaning mga illegal activities pertaining to water service. Dili lang tong water meter theft but including ang kanang mga illegal connection among others. So for this year, naatay na record na less than 10 lang naman na mga occurrences. But ato amang gong ginapangandaman na
posible with the upcoming Pasko na basin mo spike na po siya because early this year naamang boy daghang cases na nahitabo sa nearby cities and provinces including Tagum. In fact, nagpagawas ganito sila og advisory no. So this is preemptive no na kaning atuang strategy para i-remind lang buong balik ang public na the water meter based sa atuang kontrata manggod it is the responsibility na sa account holder. So if we're encouraging them na kung pwede ilahad yung i-safeguard ang ilahang water meter, but not to the extent na kulungon pod nila kay di na pod siya mabasa. So pwede nila butangan og enclosure but still accessible para sa water meter reading and also katong replacement kaya tuwa nang ginakambyuhan and other maintenance activities. However, kung aduna may mga mahitabo no na pagpangawat, we're encouraging the possible affected na mga customers to report right away sa atuang buhatan. Kasagaran manggod mahitabo, they're going to post it sa ilahang social media, atuang itry og reach out. Kaya ang pinaka-importante manggod ana pag mahitabo na is to immediately replace the water meter. Because pag matanggal manggod na inyohang water meter, dili mo matubigan. So magka-problema. So double no ang inconvenience sa atuang customer. So if that happens, imbako palayo, palihog na lang og report dayon sa atuang buhatan na atay Facebook page, facebook.com/officialdcwd na atay call center at 235-3293. Regardless kung unsang orasa o adlawan ninyo na matikdan, we will be able to attend to your concern right away kay para mabalik na to dayon no ang inyuhang water service. So please provide po your account number and your contact number kanilang na duhang ato ang initial na pangayoon para ato ang makonect lang balik dayon ang inyuhang water service. To follow na po yung mga requirements na ato ang pangayoon. Number one lang naman is mag-execute lang sila og affidavit that katong nawadaan sila no o nakawat ang ilahang water meter because that will be part of our documentation. And secondly, naamang gud na siya computation na kailangan nilang bayran. Unfortunately no kay the cost of the water meter, remember wala na to na siya ginapabayran outright. Gina-staggered na to na siya in 5 years time at 50 pesos per month. So in case na mawala or makawat ang ilahang water meter, and since it is their responsibility to safeguard the water meter, they will really be asked to pay the remaining amount sa kadtong nabilin sa 5 years no na bayronon nila sa water meter para atuwa siyang para ma-close no ang kadto na transaction. So, we will compute pila na lang nabilin, pero dili nato na siya himuon na prerequisite ang payment nila sa remaining amount sa water meter para matauran sila og bag-o. Tagaan pagyud nato na sila og kanang convenient payment option no para dili pod kaayo sila mabugatan knowing na nakawatan na gani sila na nag-inconvenience pa sila kay nawadan sila tubig for a while. Yan sila hapag yun ikargo no ang katong remaining amount sa water meter. So katula pinaka-importante, immediate response. So if makawatan man, report to our office right away kay ang pinaka-priority nato mabalik nato dayon ang ilahang water service. Okay, thank you ma'am. At this usually na yung mga reklamo po there is a Davao City and sa Tagum. I cannot say for sure no kung asa banda sa Tagum because that was that was in the first quarter of the year. But right now, our monitoring ang south area sa city, particularly sa Talomo district,
darata kung so to speak no, naka high alert karon sa kaning pagpangawat sa water meter. Right now naapot tay duha ka ongoing cases sa katong mga nadakpan. So thank you kayo Davao City Police Office. Dako kayo sila og tabang sa pagdakop atong duha ka buok. And we're going to hopefully no naanay decision sa katong ilahang kaso because we want to let the public know that water meter theft is punishable by law. Naa sila'y bayran na amount na napud na siya corresponding na possible na imprisonment. Kay basin mo gud nagtuhuna sila ba na kanang pagpangawat sa water meter, they're not accountable. Naa na siya accountability, naa na siya kaso. So based sa katunduhan na case, we're just waiting for the decision para mabuhatan na to og example just to create no an emphasis na dili na siya kanang simple lang na kanang usitaw na wala na siya repercussion. You will be fined, you will be asked to pay fines, and you will also be imprisoned. Ma'am, residential area ni siya, ma'am. O katong nagkawat is residente lang po. Bagay Actually, katong duha, isa ka case, dili siya taga itong area kung asa siya nangawat. Ang ilahang ginabuhat manggo, they're choosing katong mga locations and sa katong mga time na kabalo sila nga mingaw ang dalan. Kay kumukuha man kag water meter, usually, mapansin manggod ka dayon, labaw na nga wala na sila naka-uniform sa DCWD. So, it was somewhere in Huna subdivision. The good thing about that was that na-preempt manggudaan ang kadtong tag-iya sa balay. So, suddenly, na siya activity, nawadaan siya og tubig, nahugas man ata to siya plato. So, it prompted him to go out kasi knew na wala may interruption. So dato gyud niya, nakita gyud niya no, naaktuhan niya nga ginautingkay ang water meter. So naana siya red flag daan kay wala na ka uniform, gipangayuan niya og ID kay nakabasa man to siya sa ato ang advisory. And then when the person was not able to present ang kadto na mga identification kay initially nag-post pa siya nga taga water district siya na lang daw siya ginaayo. So update po to si sir, ang iyang gibuhat gitanggalan dayon niya og kanang susi ang motor. So wala nakalakaw, nagtawag dayon siya og police. And before that incident manggod nag-coordinate na midaan sa police, so na prompt na po to sila. And from there no nadakpan, and right now ongoing na ang kaso. Here's basig na tayo marag additional details regarding ani ng mga cases, ma'am. Yes, sir. Sa mga pagpangawat og kanang water meter, sir, no, naayud tay record ana, pero sa ingon ni Ma'am Jessie, dili man ingon na kadaghan, pero nga nakawat na siya, kawat yun na siya. And then dili na siya magmatter kung pila ang kantidad sa gikawat. So, ang penalty ana kung unsay kwan sa kaso sa theft, mao gyud na siya ang ipahamtang sa korte. Natay sa akong giingon, sir, no, kung natay makita sama sa imong aning insidente, mag-report gyud ayon sa police station. Kay sama sa ingon ana, nakabalo na daan ang residente and the police. So naanay ka ng paspas nga answer ba communication, so makahatag ta og sakto nga aksyon no kung i-report ng dayon nato ang mga insidente nga nahitabo sa ato ang palibot. So dili nato kailangan nga mas daghan pa ang mga biktima, diha pa ta mahatag aksyon, diha pa ta mo report sa ato ang kapulisan. Yeah, because So mo to mga higala no, ang pahayag no ni Ma'am JC Duay Lungsod mga higala no, pamaba sa DCWD. Bitaw ay ano ka ning kono, well ang kaniya dito panawagan ni kanang historically man gud ang mga higala mandar ni mga kawatan, well bisag asa man mga kawatan, snatcher, mangunguot, mandar mo sila pagting Pasko. Mo gani ilang kuan pod bobo siguro ning sa BP Waterworks, siguro ni andar sila kay hapit ang Pasko no, bisag sa tawagan text bakakon man kayo sus. Sana lang mo ay kuanon ta mo dire, ginapost ta mo sa kuan pa, wa pay makapansin, sunod mo.
Sunod buhatan na ninyo, di ba? Na. No? Kapila na ako nagakuan sa inyo ha. Anyways, mga higala, sa itong pagbalik mga higala, no, ato ang hisgutan, no, kaning umaabot na to nga kaning Pasko Fiesta sa Davao mga higala. Kung nasa, mag-open na sila karon November 28. Anyways, mga higala, mo na itong hisgutan. Sa itong pagbalik man lang sa mga pipila kaya pahinumdum niya to si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga higala, no? Pila ka days na lang ba bagong Pasko? Days before Christmas, mag 40 days to go na lang mga higala, no? Asa naman to? Hindi tatag asa na nag-post na days before Christmas. Before Christmas 2024 40 days. Kagahapon mo ni 41. So 40 days na nga lang mga higala. 40 ba? 40. Ano, buuing na nakalimot na ko. Wala na mong gutong kuan di sa lisan. So, mga mga higala, mga 40 days to go na lang bago ang Pasko, no? And of course, mga higala, every Pasko diri sa Tawas Davao City, may natin ginatawag na ito nga Pasko Fiesta sa Davao, mga higala, no? Kung asa, isa na sa itong mga celebration, may natin mga activities, no? Nga related, no? Sa mga celebration, no? And of course, dagan-dagan po tagkanin ko. Isa sa mga kapistahan na to din hina nga medyo di siya medyo. It's a highlight festivity na pero wala mo gimakan kay ang festival mo ginadto is kadayawan mo ginang pinakadako. No, but sa kaning celebration mga katambayan, no, the spirit of Christmas, no, nga ma-feel po nato nga nay aktibidad din sa Tawas Davao City nag-organize, I think nag-start ning 2006 kung wako nagkamali. 2006 or 2005 kung wako nagkamali ha. Kay mo maning kuan nag mo itong time mato nga kuan kuan ang ato ang nagimugnan isa to ang LGU. No, hatod karon ginapraktika nang nahimo na siya tradition mga higala, no. Nga kuan well, so na okay pa to, so na to mga activities na during weekdays, no. Karon inaginom kaya during weekdays karon mga katambayan, no, kay ang traffic grabe. Mo ganang problema yun. But anyways, mga higala, kung usa itong mga aktibidad para sa Pasko Fiesta sa Davao, guban pa atong paminawon mga higala ang labaw sa City Tourism Operations Office sa Davao City, mga higala. Wala lain si Ma'am Jennifer Romero. Paminawon na to. I must say na we are close to 80% na ta. Ang atong kulang na lang yun is for the events, implementation na lang siya. And as mentioned ganina, installation na gid na period sa tanang mga lighted decorations for this year. For this week until the opening date, which will be on November 28. So 16 days to go, mo natong i-maximize ang mga lighted decors na lang ang ato ang centerpiece sa City Hall. And this year we included ang atong decoration, i-appeal nato ang Davao International Airport. So naka-theme ang ato ang decor not only sa City Hall but we will also be decorating sa ato ang Davao International Airport. As to mga events, naagihapon ang ato ang mga events before, naatay 16 ka major events na naa sa ato ang calendar. Ang ika-16 motong annual na event under sa office ni Congressman Pulong Duterte katong iyahang sing-along ni Pulong. But this year, a Battle of the Rock Bands ang ilahang competition. So out of the 15, naatay 5 ka competition. So naagihapon ang ato ang Banda Dasig. So but this time, as mentioned, we learn and we always go back to our ato ang mga post-evaluation last year. So last year, naka-encounter gyud ta og congestion and the backlog of our ang concern nato atong during sa Banda Dasig last year. Kay ato man gud to siyang nabutang na Christmas rush na siya. I think that's December 22 or 20. So mutong na gid nato to na naka-encounter gyud tag heavy traffic. So karon ato na siyang gi-address, atong gi-move back ang ato ang date
Ang ato ang Banda Dasig will be on December 15 na siya. And that is Sunday. Kay para, I know that the entire December mangyod is busy na mangyod siya for everyone. Daghang mga Christmas parties, but atong i-make sure na dili na gyud siya mo fall atong mga katong rush dates. Unya, last year, Good Friday to siya. Everybody is rushing to go home, and everybody is also parang from the outside Davao. They're also going to Davao to do the Christmas rush na shopping. So karon 15 na siya, Sunday. So naagyapon tay Banda Dasig, naagyapon tay parada sa Pasko katong atong Christmas float na competition. Then nag-add ta karon og bag-o mugna sa Pasko. This is a Christmas costume na creative competition. So ato siyang gi-open sa tanang Davaoenos na gusto na murampa kauban sa Banda Dasig o sa parada sa Pasko. A group of 5, they can express themselves, mo group sila og Christmas inspired na costume. Then mo join pod sila sa ato ang rota during that December 15 na event. So tulo ang ato ang competition sa December 15. Ang Banda Dasig nato ang parada sa Pasko, ang mugna sa Pasko. Then one thing na ato pong gi-tweak gamay, last year we did our sugat sa bagong tuig, and mao to siya, na-remember nako to siya, and na-remember gid nako to siya. So it's not it's a good memory, because as we said, and even before pa, now we always learn from what happened in the past, and we take note of that in the present, and we need to improve it in the future. So mao gid na ang ato ang ginabuhat sa city tourism. We will critique our own events for us to improve. And I would like to thank this body na through this platform na napukaw sad ba na naagyo ay something na kailangan na i-improve on. But this year dili ta magbuhat og December 31 na sugat, because this is also part of our post-evaluation na Davaoenos burag muuli pag yun sila pag in time before 12 midnight, muli pa sa balay, kay we wanted to celebrate and to musugat ta with our family. So karon ang ato ang year-end event, pagabuhaton na nato siya December 30 na. So ang ato ang title sa atong event is Pasko Fiesta Year-End Party, and December 30 na siya. And naatay new venue, ato ni siyang pagabuhaton sa Coastal Road sa Esplanade. In fact, we are doing the Plan A, B, C right now, and mo na ang atong ginadiscuss karon sa Execom, because we would want it to be secured, and of course naaman ang ato ang representative sa DCPO, and I think naatay safety and security na meeting na ang atong first na meeting for Pasko Fiesta this coming Friday. So naatay ginatanaw nato ang mga possibilities kung asa siya dapit, how do we control the crowd, because as mentioned, we also learn from our mistake. If you remember way back when I was still new with the city tourism, atong araw ng Davao sa Coastal Road, naapod tay challenges ato. So we wanted na kung mo-go back ta dito sa area na to, na plano na siya, na ayos na siya, and hopefully ma-execute siya as we want it and as we plan it. And this is all for ang atong inspiration yun is ang tanang Davaoenos, so that everybody will be happy this coming Christmas. And one thing, naatay buhaton dito na Pasko Fiesta Grand Bazaar. Dito gihapon sa Coastal Road from December 26 to 31. Ato na siyang gibutang dito because gusto po nato na magkaroon po to siya dito og holiday vibes towards the end of the year. Then naata year-end party sa 30, napoy food bazaar dito na pagabuhaton sa Coastal Road. And if ever kay 30 man ang ato ang year-end party,
katong yung gusto na mo join gihapon na mo sugat sa New Year, pwede gihapon sila mo join dito sa bazaar because we will still be having mga local performers until 12 midnight sa December 31. So mo na ato ang gibag-o karon na activity towards the end of December. Ma'am, i-clarify lang nako, nabanay mo closure sa coastal nga times? Ato pa siyang gina-consider now because the first option is dito gid siya sa road, sa coastal area. But right now, we did another visit or inspection. So we are yet to convene tomorrow to discuss the options and we will share it kung asa gid ang ato ang final na area within that ano. So gi-invite nato ang mga working agencies within the LGU. In fact, we also invited DPWH just to to see that every sides of that area will be considered. Ma'am, for this year, pila gani atong budget and mas dako ba siya compared from last year? Ang atong budget, busy lang siya as last year. So, ang atong kinabuhat karon, if you notice, ang ato ang mga activities, ginapang tweak lang nato siya because we cannot also add more kay wala kay changes sa ato ang budget last year. So, that is more or less nasa tanan-tanan na, including na sa decorations, tanang mga Christmas-related na activities and naka-attach na mga activities na in relation to Pasko Fiesta, naata sa mga around 40 to 45 to 50 million. So, the same ragid na siya na budget as last year. Pero, dili lang na siya tanan sa events. Tanan na siya na Pasko Fiesta-related na events and activities for the entire December na. Lastly, ma'am, on my end, nabatay gina-expect nga number of influx sa sa tong tourism aspect po during those times? Yes, since Christmas is the happiest month of the year, so we will really be expecting na ang influx not only from via air. So ang ato mang yung kay kita man gyud ang center, Davao City is the center, so sa Mindanao, so gina-expect yun nato ang influx coming from the nearby areas, moanhid diri sa Davao via bus, via plane. So we are expecting na naagdaghan yun og moanhid diri sa Davao. And that's really evident na pag every time Christmas traffic yun siya, or so that's our expectations. Number. Last year, wala ko'y but more or less pag usually ang ato manggong tourist arrival is dependent lang siya on the reports based on sa atong hotel accommodation. So naapot ta nami gina-improve karon na matrix pod. How do we measure the tourist arrival? It's via air lang ba? Kay dili lang manggod siya, dili siya on the arrival na side. Ang atong collection is only for the hotel partners lang na accreditation because that's the matrix of the tourism when we compute about the tourism arrivals. But ang tinuod on the grounds, daghan kayo tag portals of entry. So even sa dikot pa lang sa bus na daghan na siya. But just as the same, si Kadayawan, ang ato yung on the average na recorded na official from our hotels is siya between 150 to 200, and that is more or less the expected number for those recorded na tourism arrival na officially atong ginakuha na siya sa ato ang mga accredited na mga hotel establishments. So meaning katulang nagstay sa ato ang mga accredited establishments. So katong ni Anhi diri to stay with the relatives, to stay with dili gid nato na siya ma-capture na data. So mo to mga ang pahayag ni Ma'am Jennifer Romero kabahin sa atong i-celebrate na Pasko Fiesta 2024 mga igala. Hopefully may mo tang malipayon. Di siya malipayon pero unta may mo tang magsadya ta dinhin well kaya na tong mga nahitabo last time, although di dapat nato palotson to, pero sige na lang kay the spirit of at least they learn about sa katong tong traffic, katong medyo kaya pa to mapalusot mga igala cause of traffic tong sa banda Dasig mo siguro to, or they learn hindi na nila na to usbon mga igala. So mo to ang
tapos katong wala na welcome party, no? Ang ikuan celebrate, pero nagi po yung mga banda daw diha sa kato ang kaning bazaar diha sa kuan. Pasko Fiesta Bazaar diha sa may Coastal Road mga katambayan. Anyways, wala tayo igong oras ang tutsunod sa mga ikalade sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP, Radyo Pilipinas na mga ikalaw ko ng kaban Armando Feniquito. Salamat ug maayong adlaw ang pigta kanunay mga katambayan.